Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Makapanalig upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan ang lahat ng nagawang kasalanan laban sa Diyos at sa isa't isa, at hilingin sa mahabaging Diyos ang kapatawaran at awa. Sabay-sabay po nating dasalin. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang langit at lupa ay iyong pinamamahalaan. Dinggin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan at pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, matapos mapatay ni David si Goliath, nagbalik na si Haring Saul at ang kanyang mga tauhan. Sa bawat bayang madadaanan nila, sinasalubong sila ng mga kababaihan na umaawit at sumasayaw sa saliw ng mga pandereta at alpa. Ganito ang kanilang awit. Libo-libo ang pinatay ni Saul. Ang kay David naman ay 10,000. Nagalit si Saul at naisa loob niya. Kung sinasabi nilang 10,000 ang pinatay ni David at ako'y libo-libo lang, kulang na lamang ay siya ang kilalanin nilang hari. At mula noon, naging mainit na ang mata niya kay David. Minsan, nasabi ni Saul kay Jonathan at sa kanyang mga tauhan ang balak niyang pagpatay kay David. Mahal ni Jonathan si David, kaya sinabi niya rito ang balak ng kanyang ama. Ang sabi niya, binabalak kang patayin ng aking ama. Bukas ng umaga, magtago ka sa isang lugar. Yayain ko naman ang aking ama sa may pinagtataguan mo at kakausapin ko tungkol sa iyo. Pagkatapos naming mag-usap, sasabihin ko agad sa iyo ang anumang sasabihin niya. Kinausap nga ni Jonathan ang kanyang ama tungkol kay David. Ama, bakit ibig ninyong patayin si David ngayong wala namang ginagawang masama sa inyo? Hindi ba't pinakikinabangan niyo siyang mabuti? Ipinain niya ang kanyang buhay nang harapin niya si Goliath at niloob naman ng Panginoon na magtagumpay siya para sa Israel. Alam niyo ito at inyo pang pinagdiwang. Bakit ninyo siya papatayin gayong wala siyang kasalanan? Dahil dito, nagbago ng isip ni Saul. Sinabi niya, naririnig ng Panginoon, hindi ko na siya papatayin. Ang sagot na ito ng hari ay sinabi naman ni Jonathan kay David. Isinama pa siya ni Jonathan sa hari at tulad ng dati, pinaglingkuran niya ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. Maawa ka, Panginoon, ako'y iyong kahabagan. Lagi akong inuusig, nilulusob ng kaaway. Nilulusob nila ako, walang likat, maghapunan.
o kay rami nila ngayong sa akin ay lumalaban. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. Ang taglay kong suliranin nababatid mo ng lahat. Pati mga pagluha ko'y may talaan ka ng ingat. Kung sumapit ang sandaling ako sa iyo ay humibig, ang lahat ng kaaway ko ay tiyak na malulupig. Pagkat aking nalalamang, Diyos ang nasa aking panig. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. May tiwala ako sa Diyos, pangako niya'y iingatan. Pupurihin ko ang poon sa pangakong binitawan. Lubos akong umaasa at may tiwala ako sa Diyos. Kung tao ring katulad ko, hindi ako matatakot. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. Ang anumang pangako'y dadalin ko sa iyo, O Diyos. Ang hain ng pasasalamat ay sa iyo ihahandog. Pagkat ako ay ililigtas sa bingit ng kamatayan, iniligtas mo rin ako sa ganap na katalunan. Ako ngayon ay lalakad sa harapan mo, O Diyos, na taglay ko ang liwanag na ikaw ang nagdulot. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpapahayag na mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus at ang kanyang mga alagad at nagpunta sa tabi ng lawa. Sinundan siya ng maraming tao buhat sa Galilea. Nagdatingan din naman ang napakaraming tao mula sa Judea, sa Jerusalem, Idumea, sa ibayo ng Jordan at sa palibot ng Tiro at Sidon. Nang nabalitaan nila ang lahat ng ginawa ni Jesus. Nagpahanda si Jesus sa kanyang mga alagad ng isang bangkang magagamit niya upang di siya maipit ng mga taong dumaragsa. Marami na siyang pinagaling, kaya't pinagdumugan siya ng lahat ng may sakit upang mahipo man lamang nila. Bawat inaalihan ng masamang espiritu na nakakita sa kanya ay nagpapatira pa sa harapan niya at sumisigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." At mahigpit silang pinagbabawalan ni Jesus. Ayaw niyang ipasabi kung sino siya. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magandang umaga, mga kapanalig. Patuloy po ang ating paglalakbay sa buhay pananampalataya. Bigyan po muna natin ng pansin yung pagbasa mula sa unang aklat ni Propeta Samuel na kung saan nilamon po ng selos si Haring Saul. Bagamat siya'y pinili ng Diyos, tayo pong lahat ay pinili ng Diyos para maging bahagi ng daigdig na ito. At narito tayo sa daigdig, hindi para sa daigdig, kundi para sa kaharian ng Diyos. Tayo po ay dumaraan lang sa daigdig na ito, tayo lang po ay nagsasanay sa daigdig na ito, tayo po ay inihahanda sa daigdig na ito para sa buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos na mga anghel at na mga banal. Subalit isa sa makahahadlang sa magandang plano ng Diyos upang tayo mapabilang sa Kanyang maluwalhating kaharian ay ang hindi magandang kalooban o magandang pag-iisip sa ating kapwa, bunga ng selos. Kapag ang isang tao po ay nagsiselos, hindi niya na po nakikita yung kabutihan ng taong yun o kaya naman yung kakayahan niyang nalalambungan, natatakpan po ang kaniyang pagtingin ng
negatibong mga bagay, samantalang kung tatanggalin ang takip ng kanyang mga mata, ang makikita niya ay kabutihan at siyempre katotohanan. At sa mga tao pong inaalihan o nilalamon ng selos, hindi po kailangan ng tagasulsul o tagagatong. At diyan po ang napakagandang naging papel ni Jonathan na anak ni Haring Saul, sapagkat hindi niya sinulsulan, hindi niya ginatungan ang kanyang sariling ama, kundi pinagpaliwanagan niya ito. Binigay niya rito ang mga katotohanang wala dapat siyang isipin o gawing masama kay David, dahil ito'y nagsakripisyo, ito ay naglingkod, itinaya niya ang kanyang buhay, hindi dapat ito gawa ng anumang masama o karahasan. At napahinuhod ang hari, kaya naman muling naglingkod si David kay Haring Saul. Subalit pag ipagpapatuloy po natin ang nilalaman ng unang aklat ni Samuel, babalik muli at matutuklasan po natin na hindi na po ordinaryong selos ang namumuo, nararamdaman ni Haring David, kundi may masamang espiritu na po na lumulukob sa kanya. At tungkol po sa masamang espiritu, sa dami ng taong sumusunod kay Jesus mula sa iba't ibang panig ng Palestina, inisa-isa po rito ni San Marcos, may mga galing ng Galilea, ng Jerusalem, ng Idumea, ng Ibayong, ng Jordan, palibot ng Tiro at Sidon. Sa dami ng mga lugar na binanggit, matataya na po natin kung gaano ring karami ng tao ang sumusunod kay Jesus na may iba't ibang kadahilanan. Lagi ko pong sinasabi sa mga tao kung bakit tumataas ang popularity rating ni Jesus o dumadami ang tagasunod sa Kanya, may iba't iba pong kadahilanan. Pangunahin po sa mga sumusunod sa Kanya yung gustong gumaling sa kanilang karamdaman, iba't ibang uri ng karamdaman. Ang pangalawa po dito ay yung gustong makinig sa Kanyang turo, interesado po sa Kanyang turo. Minsan na nilang napakinggan, gusto nila itong balik-balikan. Ang iba naman po yung mga nakaranas na makakain ng libre. Sino po sa buhay nitong ayaw ng libreng pagkain? At hindi lang po libre, eat all you can. Hanggang gusto po nila, nakakain po sila. At kahit ganun po ang nangyari, napakarami pa rin pong tirang pagkain. Kaya hindi po tama, mayroon pong himala sa pagpaparami ng tinapay at isda. Hindi po tama yung mga nagsasabing, wala naman talagang himalang nangyari. Inilabas lang ng mga tao yung baon nila at nag-share sila. Ang una nag-share po doon ay yung bata na sa kabila ng kakarampot na kanyang daladala, inihandog niya po ito. At sinabi ni Andres na meron ditong bata na may 5 peraso at 2 isda. Subalit, gaano na ito sa ganyang karaming tao? At mula sa kakarampot na yon, na inihandog, inialay, pinarami ito ng Diyos para sa kapakinabangan ng libo-libong mga tao. May himala pong nangyari. Kasi kung may pagkain talaga ang mga taong yan, bakit pipigilan ni Jesus na pauwiin yun? Huwag nating kalimutan na si Jesus ay Diyos. Alam niya pong sitwasyon kahit hindi natin ilantad. Alam ng Diyos na may baon tayo kahit di natin ilabas. Alam ng Diyos na may pera tayo sa ating bulsa kahit di natin ipakita. Alam ng Diyos na malinis ang ating kalooban o kinakain din ito ng selos kahit hindi pa ibukas natin ang ating mga bibig. Yung mga nakaranas noon, gustong balik-balikan at sundan si Jesus. Kaya nakakadagdag po yun din sa bilang ng mga tao na sumusunod sa Kanya. Ano pa po? Yung mga usosero at usosera. Kasi kahit noon, mayroon ng mahilig mag-usyosong mga tao. Hindi yan ina-invento lang ngayon. Noon pa po yun. Bakit interesado ang mga tao dyan? Tingnan nga natin. Anong itsura ng taong yan? Bakit kandara pa? Totoo nga ba nagpapagaling? Makakakain nga ba talaga tayo na libre? At dagdag nyo pa rin po doon, bagamat napakaliit na bilang po nito. Pero kahit papano, 1 o 2 o 3, nakakadagdag din po yun sa bilang. Ang mga eskriba at pariseo,
na nagmamatsyag, nagmamasid po sila, magpapagaling. Ano na naman ituturo niyan? Baka may sasabihin na naman yan na kontra sa atin tuloy, yung mga tao umaalis sa atin at napupunta sa kanya. Selos din po yun. Samantalang di nila nakikitang si Jesus ay katuwang nila sa pagtuturo. Eto pa, doon sa dami ng taong yun, mayroon doon inaalihan ng masasamang espiritu. At sila po'y nagpapatira pa sa harapan ni Jesus. At hindi lang yun, pagpapatira pa, handa ng pagpupugay, paggalang at pagkilala. At parang hindi pa sapat yung pagpapatira pa, pagpupugay at paggalang nila kay Jesus, sinisigaw pa po nilang, "Ikaw ang anak ng Diyos." Ikaw ang anak ng Diyos. Siguro paulit-ulit ito. Siyempre, hindi lang yung pabulong, pasigaw, malakas, nakukuha yung atensyon ng mga tao. Pinatitigil po sila ni Jesus. Pinatitigil sila ni Jesus. Bakit sila pinatitigil ni Jesus, mga kapanalig? Totoo yung kanyang sinasabi. Siya ang anak ng Diyos. Ang dahilan po kung ba't pinatitigil ni Jesus, sapagkat gusto ng Panginoon na makilala siya ng mga tao sa pamamagitan ng personal nilang karanasan, personal nilang enkwentro, nasaksihan ng kanilang mga mata, naranasan nila mismo. Nakita namin ang kanya mahimalang pagpapagaling sa mga tao. Nakita namin na may kapangyarihan, may otoridad siya magpatawad ng mga kasalanan. Nakita namin kung paano mahimalang nakakain ang mga tao, libo-libong mga tao. Narinig namin ang kanyang turo at napukaw ang aming makasariling puso at isipan. Naantig ang aming puso. Hinamon niya kami ng pagtuturo niya upang lumabas sa aming mga sarili, tumulong at maglingkod. Yun po ang gusto mangyari ni Jesus. Ayaw niyang makilala siya ng mga tao bilang anak ng Diyos sa pamamagitan ng demonyo. Ayaw niyang makilala siya ng mga tao sa pamamagitan ng testimonya o patutuo ng isang demonyo. At hindi po, bagamat yung tinuran ng mga inaalihan na ikaw ang anak ng Diyos, hindi po maaasahan ng mga tao ng sino man sa atin na pawang katotohanan ang ilalahad ng demonyo. Dahil sila po sa simula't simula pa ay mapanlinlang. Sa simula't simula pa sila ay instrumento ng kasinungalingan, ng pagkakabahagi ng pag-aaway at ng gulo. Walang dapat maging pagkakataon ang masamang espiritu para sumaksi sa pagka-Diyos ni Jesus, sa kanyang kabutihan, sa kanyang pag-ibig, sa kanyang plano. Kaya naman po tayo, bagamat kahit sino pwede po magpahayag, panawagan po sa ating mga binyagan yan sa mga mananampalataya na magipo tayong tagapagpahayag na mabuting balita. Pero, importante na maging maingat tayo at kung sakaling tayo yung nakikinig, hindi basta tayo naniniwala ng ganun-ganun na lamang. Kailangan po ang pagsusuri, kailangan po ang discernment, ang maayos na pagtataya kung ito po ba ay mula sa Diyos o galing sa masamang espiritu. Maari po kasing yung paimbabaw o panimulang katotohanan na bibitawan o bibigkasin o ipararamdam na masamang espiritu, yun po ay para tayo ay mabitag. Ito po ay pain. Nang sa ganon, tayo ay sumunod o maniwala na. Subalit, pagtagal-tagal, makikita po natin na hindi po sa liwanag, sa kabutihan at sa kaligtasan tayo hahantong. Kaya nga po, ang espiritu ng panalangin ay napakahalaga po sa atin. Hindi po tayo basta-basta dapat naniniwala. At titingnan po nating mabuti. Isa sa titingnan po natin, yung buhay, pagkatao, reputasyon, dangal ng nagdadala ng balita. Si Jesus at ang kanyang daladalang mensahe ay iisa. Hindi po ito nahihiwalay, wala pong pagkakaiba. Si Jesus at ang balita ay iisa.
Kaya ko ang naghahatid po ng balita tungkol sa kaligtasan ay may questionabling pagkatao. Mayroon pong pamumuhay na halaghag o hiwalay sa Diyos. Medyo mag-iisip po tayo. Kasi sabi nga nila, walang sino mang karapatan na maghatid ng mabuting balita ang isang tao kapag ang kanyang buhay mismo ay hindi mabuting balita sa iba. Kaya mga kapatid, iyan ang dahilan kung bakit pinatahimik ni Jesus. At syempre, sumunod sila. Makapangyarihan ng Diyos. Di na po sila pwede, di na nila ibubukas ang kanilang mga bibig. At kung magkaminsan ba, hindi lang pinatatahimik, pinalalabas sila ni Jesus doon sa mga katawang kanilang pinahihirapan. Nang sa ganon, makamta ng mga tao ang paglaya at hindi na makapanggulong muli, makapaghasik ng kalituhan ang masasamang espiritu. Kasi nga naman, kung bibig kasi ng mga inaalihan na masamang espiritu na si Jesus ay anak ng Diyos, ano kaagad ang iisipin ng mga tao? Hindi sila masamang espiritu. Kasi nga, kinikilala nila si Jesus na anak ng Diyos. At maging babala din po ito sa atin. Maging babala ito sa atin mga kapanalig. Doon sa mga pumupunta sa mga manggagamot na iba't ibang paraan ang ginagamit nila sa panggagamot. At sasabihin natin, mayroon din naman silang Santo Niño sa altar. Nakita ko may suot din siyang rosary. Nakita ko may malaking imahe ng ng larawan ng Divine Mercy. Nandoon din ang ina ng laging saklolo. Tandaan, kahit ang masamang espiritu o inaalihan ng masamang espiritu, pwede pong maglagay ng mga iyon. Magi pong mapanuri. Hindi kasi may pinagaling daw. Pwedeng magpagaling ang demonyo. Pero ang isang sukatan po doon na tayo ngay gumaling na sa pamamagitan ng Diyos, hindi lang po yung karamdamang pisikal ang nadulutan ng kagaanan, kundi nagbago ang ating asal, lumalim ang ating pagmamahal at pagkilala sa Diyos, tinalikuran natin ang masamang buhay, at iniyakap natin ang katotohanan at ang liwanag. Pero kung gumaling nga ang ating pangangatawan, anumang karamdaman yon, pero nananatili tayong gapos sa bisyo, nananatiling masama ang ating asal, hindi pa rin tayo nagsisimba, hindi tayo nananalangin, mag-isip-isip tayo mga kapanalig. Sa Diyos pa talaga nagmula yung kagalingan? O isa tayo sa mga nabitag, nabingwit na masamang espiritu dahil sa ipinakilala niya o binigyan niya tayo ng pagkakataon na gumaan ang ating pakiramdam. Pag nilayan po ang mga katotohanan yan, huwag pong basta pabubudol. Ang pagkabudol po hindi lang dun sa investment, hindi lang sa scam, hindi lang dun sa mga nagte-text sa atin na humihingi ng pera na sinasabi may emergency si ganito, ako si ganito. Hindi lang po yun. Maging sa pananampalataya, may mga nabubudol. Kasi nga, hindi mapagmatsyag, hindi nananalangin, sige lang ng sige, bira lang ng bira. Maiiwasan po natin yung mga kapanalig. Pag-aralan po ang ating pananampalataya at tingnan ng maigi ang salita ng Diyos. Amen. Ipinadala ng Ama ang kanyang anak upang pagalingin tayo, manalig tayo na hihilumin niya ang ating buong pagkatao, katawan at kaluluwa. Manalangin tayo sa kanya sa pamamagitan ng kanyang anak. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mong kaming buo. Ang simbahan sa pamamagitan ng kanyang mga namumuno, naway may tapang na harapin at pasanin ang bigat at hamon ng palagiang pagbabago at pagbabalik loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Sa mga taong nangangailangan ng tulong, naway huwag nating isara ang ating puso, bagkus higit na maging aktibo tayong lahat na makibahagi sa gawain ni Kristo sa pagpapagaling at pagbabalik loob. Manalangin tayo sa Panginoon.
Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Ang mga nag-aalaga ng mga may sakit, naway wag silang mapagod at higit pa nila silang bigyan ng personal na atensyon at paggalang. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Ang mga taong mayroong sakit na walang lunas at walang angkop na gamot, naway palakasin sila ng kanilang pananampalataya sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Sa mga pumanaw na, dalisayin nawa sila ng mapagpagaling na pag-ibig ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sa iyong pag-ibig, pagalingin at gawin mo kaming buo. Tahimik nating ilahad sa Diyos ang mga pansarili nating kahilingan at pasasalamat. Gayon din naman alalahanin natin ang mga taong nangangailangan o humihingi ng tulong panalangin at lahat ng pasasalamat at kahilingang nakalakip sa misang ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, Sa iyong Sa iyong pag-ibig, Pagalingin at gawin mo kaming buo. Diyos ng mga buhay, tulungan mo kaming maipagpatuloy ang gawain ni Jesus na magbasbas at magpagaling upang tunay naming maipahayag sa lahat na mabuting balita ang kanyang ebanghelyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkaing nagbibigay ng buhay mo. At alak na nagmula sa isang tangkay ng ubas, inubing nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkatinibig mo, ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain, sapagkat tuwing ipinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-alay, ang pagliligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo at sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kamay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad na ang wika, tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad na ang wika, tanggapin ninyo lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang tipan, na para sa inyo at para sa lahat ay ibubuhos sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa mahal mong harapan upang maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose, ang kanyang banal na esposo, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Buong pananampalataya at pag-ibig nating awitin ang panalangin itinuro ni Kristo. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa ating lahat. Kapayapaan sa lahat ng kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Narito ang kordero ng Diyos. Narito siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong tinatawag sa pakinabang ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway pakaingatan tayo ng katawan at dugo ni Kristo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, padaluyin mo sa amin ang batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig upang kaming pinagpasalo mo sa pagkaing iyong bigay para kami pagbuklurin ay magkaisa sa pananalig sa iyo. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumairin. at pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y naialay na, humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.